May naging revelasyon si Ramon Tulfo sa di umano'y dahilan kung bakit hindi magawang iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez matapos itong ma-cite in contempt ng Kamara sa naging huling pagdinig at naging dahilan kung bakit inatake ng anxiety si Atty. Lopez na dila naman sa ospital kaninang madaling araw. Ayon kay Ramon Tulfo ay di umano'y ang dahilan kung bakit hindi magawang iwan ni VP Sara Duterte si Atty. Lopez, yun ay dahil may relasyon umano ang dalawa. Hindi daw ba nahahalata ng publiko ang pagiging bisexual ni VP? Matagal na umanong alam ng mga tao sa Davao ang relasyon ni VP Sara at Atty. Lopez. Bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund. Sara cares so much for Lopez. She has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman puzzled. Gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara at Zulaika ay matagal na magkasintahan. Di ba din nyo nahahalata? Sara is a dyke or lesbian, tomboy or AC/DC siya. Pwedeng sa lalaki at sa babae. Siya ay bisexual. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara at Zulaika. Samantala, inilipat na si Atty. Lopez sa Veterans Memorial Medical Center mula sa St. Luke's Medical Center kung saan siya dinala kaninang madaling araw. Umiiyak ito at nakikiusap na wag umano siyang iwan ni VP Sara. Dahil sa pag-aakala nito ay sa Women's Correctional na siya dadalhin. Kung matatandaan ay may nilabas na balitang nais nang ipalipat sa Women's Correctional si Atty. Lopez. Considering that as requested, Atty. Zulaika Lopez has been examined by the judicial here the Veterans Memorial Medical Center. Si VP, si MP Manager ko, dahil text tayo galing kay Senator Luna, sabi niya sa MP, General Victor, Commissary Julia, Master of Atty. Zulaika Lopez, the Veteran Memorial Center. Dear General Torres, as President of the Fund, the transfer of Atty. Lopez to the Veteran Memorial Hospital shall be complied with respect to the House Directive Directive. Please afford all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the veteran access of her personal physician during her confinement. The attorney will also be afforded full disciplinary rights of the following people: the Rosas and the Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all current hospital safety guidelines should be followed as hospital policies on state of compliance or state of legal compliance and facility.
Dito naman po sasakay na naman po sa sasakyan ni VP. Ma'am, sasakay po kayo. Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Hindi naman iiwanan ni VP. Diyan naman si VP. They are just one car. Dito ka ma'am. Paan niyo ma'am. Paan niyo. Dito kami sa likod mo ma'am. Atras muna, atras. Atras. Atras lagi mau nak sampai semua. Abutin mo yun. Po, Yaya. So, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. So, hindi ko naiintindihan ba, kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung nandiyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may apparition, darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, dalhin niyo sa St. Luke's QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong.
Nakahanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's. Anong pwedeng gawin? Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, ilagay nila na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yun sa pasyente. Ang sabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga pulis, parang criminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Parang itong kay Kibuloy, they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Parang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente. Nagmamadali na lahat. Tapos, meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke's. Sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Lalansingin ka pa. Lalansingin Lalansingin ka pa. Diba? Saan pupunta ang tao?